Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Network News. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay unang Martes sa buwan po ng Hunyo, June 3, 2025. Yun, napakabilis ng panahon. Napakabilis nga naman konti na lang. May 13 month na. O yung iba nakakatanggap na ng mid-year bonus ha. Sana all. Ay nako. Ito na nga, dakuhan na nga natin ang ating headlines. DWIZ Network News. Balita sa Negros Occidental, buntis na nurse nasawi ng masagasaan ng dalawang sasakyan. DWIZ Network News. Sa Camarines Sur naman, dalawang bata pinatay ng sariling ina. DWIZ Network News. Sa Ilocos Sur, negosyante nasawi sa pamamaril ng nagpanggap na customer. DWIZ Network News. Sa Zamboanga del Sur, 4 patay siyamang nasagip matapos tumaob ang sinasakyang pump boat. DWIZ Network News. At para sa ating segment na Fact or Fake, Bangko Sentral ng Pilipinas nagpapautang gamit ang isang financing corporation. DWIZ Network News. Tanong ng karamihan, ano ang kaparusahan? Empleyadong pinag-duty sa rest day pero walang overtime pay. Naku, bawal! Na bawal ho yan. Bukod sa mamumura kayo ng empleyado, ay may kaparusahan yan. Alamin natin mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. DWIZ Network News. At para sa ating balitang showbiz, Lindsay Custodio muling nagsampa ng kasong vowsy laban sa dating mister na si Frederick Cale. Saan man, kailanman, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Muli magandang araw Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita, Angelo Bainio. At ako naman po si Maine Barreto. At sa detalye ng mga balita, babalaho, sensitibong balita, kalunos-lunos ang sinapit ng isang nurse at sanggol sa sinapupunan nito ng aksidenteng masagasaan ng dalawang sasakyan habang tumatawid sa kahabaan ng Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental. Kinilala ang 36 anyos na biktima na si Maria Angela Buendia. Ayon sa pulisya, papasok sana sa kanyang duty sa ospital ang biktima, subalit habang tumatawid ay sakto namang paparating ang isang humaharurot na multipurpose vehicle at nabangga ito. Sa lakas ng impact, tumalsik sa kabilang lane ang biktima na sa kasamaang palad ay nasagasaan muli ng isang sedan. Samantala ayon sa inisyal na investigasyon, halos mapisak ang katawan ng nurse
kung saan lumuwa pa ang tiyan at lumabas ang fetus mula rito. DWIZ Network News. Pasitabi po sa mga nagle-late lunch at nag-early merienda. Kasaklap naman. Napakasakit. Tumatawid lang yung nurse. Nasagasaan. Mabilis ang dating ng mga sasakyan. Tumalsik sa kabilang lane. At nasagasaan pa ng isang sasakyan. Ay, saan yung Nakakalungkot. park na yan? Sa may Negros Occidental, Wala bang Barangay pedestrian? Talok, Wala Bago bang tulay City. dyan? No, walang overpass, no? No? Para sa mga Nakakalungkot, no? Nakakalungkot na balita na yung di ba yung iba, ang hiling nila pag mamamatay sila, rest lang, chill lang. Yung Ito, kanya, kalunos-lunos talaga eh. Oo, talagang So talagang iba yung dobleng pag-iingat Oo, talaga actually. pagdating sa kalsada kahit yung mga lalo na pedestrian. Hindi mo talaga masasabi. Kahit nasa tamang tawiran ka, may mga talagang driver. So, di wala naman may gusto siguro nitong pangyayari, pero yun nga, talagang aksidente eh. Tama. Yung sabi. Ayun lang. Next time, ingat po sa mga yun nga, yung tumatawid din At sa mga driver, lagi pong double check Tama. At magmi-minor parati. Okay lang yan. Mag-minor. Walang problema. Makakarating din Libre sa yan. pupuntahan. Tama. Sa ibang balita, isa pang sensitibong balita, patay ang 2 batang magkapatid sa loob ng kanilang bahay sa Presentasyon, Camarines Sur matapos silang pagsasaksakin ng kanilang sariling nanay. Ayon sa investigasyon, nadatna ng padre de pamilya ang kanyang asawa na nakahiga at katabi ang umano'y dugo ang mga anak na edad 4 at 4 na buwan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 24 anyos na sospek. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan at ang tinitingnang anggulo ng mga otoridad ay postpartum depression na madalas mong nararanasan ng mga bagong panganak. DWIZ Network News. Ay, totoo yan, partner. Yung mga misis natin kakapanganak lang, siguruhin nun natin na yung kanilang support, ibigay natin lahat. Oo. Yung i-all out natin ang ating suporta sa mga bagong mommies. Kasi iba ho yung pinagdaan. Sobrang hirap ng pinagdaraan sa hormones, yung panganganak, yung recovery, sobrang mabigat ho, para siyang roller coaster ride. Ang emosyon. Yung nakakaranas ng isang bagong nanay. Yung nakakaranas ba ng mga ganitong postpartum yung mga hindi pa ready na mga mami? Hindi naman. Yun nga, it's talaga, parang yun nga, yung chemical na siya. Oo. Kasi 'di ba, yung hormonal imbalance. Tapos yung feeling na di ba, pag nanganak, nakakapagod. Recovery, nakakapagod din. Emotional Tapos talaga. you have to, kailangan mo alagaan ang iyong baby, di ba? So, gising ka ng, kumbaga, ang tulog ay idlip lang. Hindi siya tulog, idlip lang, di ba? So, lahat yun sabay-sabay na nararanasan ng isang nanay. So, yun yung mga adjustment na kailangan nilang So, ngayon yung kanilang, siguro nakaka-apekto yun sa mental health naman nung bagong nanay. So, kailangan talaga all-out support. Yun lang naman ang usually para maiwasan Pamilya, yung sa postpartum depression. Iparamdam. Hindi naman kagustuhan ng mga nanay na magkaroon ng ganyan. Pero yun nga, it's talaga. Yung chemical reaction. Natural na emosyon ng sa isang katawan. Kaya pagod siguro, sobrang pagod siguro. Kaya nauuwi sa postpartum. Yun. So talagang gabay ng mga suporta ng mga pamilya. Talaga, if mom yung newly yung kakapanganak lang they feel loved, wala namang sigurong yung kumbaga yung pagtanggap sa problema at challenges ay magiging napakadali na lang gagaan ang problema. Tulong-tulong. Iparamdam natin na sila hindi nag-iisa. Ayun. Yung feeling siguro ng nag-iisa, tas mukhang dalawa yung naiiwan sa kanya. Oo, kasi sa panahon ngayon, mag-asawa, parehas nagtatrabaho, tapos pag nanganak na, may iwan na isa. Oo. Hindi na kaya kasi naman. sa padre, ang
yung sa tatay na leave ay 7 days lang, no? 7 days Di ba ba lang. ginagawang 15? Alam mo, ginawang 15. Parang wala pa. Delusyon ko lang yun. Baka vacation leave Sana pwede. nakabahan pa ng konti, parang 1 week is not enough na makatayo kaagad ng sarili ang isang bagong panganak na nanay. So, sa mga ihahabilin. nanay, 3 buwan 3 buwan. na paid maternity leave. Sa paternity leave, I think 7 days. 7 days lang ang Oo. pagkakaalam ko rin. Yun lang. Maganda Pero dagdagan. medyo short pa rin ng 7. Siguro 15 days, hindi na masama, ano. Siguro pwede naman siguro magpaalam lang. Ewan ko lang kung paid na yun. Oo, pwede na. Yun lang, hindi na siya Oo, paid. hindi na Pwede mo paid. na siya i-file like BL. Or sick leave ba? Pwede kaya? Hindi Alamin naman, natin. syempre hindi kayo man nagkasakit. Pero yun, VL. VL. Pero sana nga may may batas na Madagdagan. kahit paano madagdagan kasi nga kailangan talaga ng suporta ng isang bagong panganak na nanay. Yan, umiyak na yan. O lalo yan maririnig mo yan, yung ganyang iyak. Oo. Alam mo nakaka-frustrate, partner. Oo nga. Sa totoo lang. Alam mo bang iyak yan ni Sir Fred? Talaga ba? Ganyan siya umiyak. Ilang years ago na yan. Ilang years ago, Sir Fred, Oo. ganyan ka umiyak. Mga ilan Baby face si Sir Fred. Ewan ko sa edyante. Naiyak bigla. Tama na daw. Mag-move on na daw tayo. Okay. At mula sa balitang nanay ay dito naman tayo, balitang sa Zamboanga del Sur. Patay sa lunod ang 4 na katao habang nasagip naman ang 9 na iba pa matapos tumaob ang kanilang sinasakyang pump boat sa karagatan ng Pangil Bay sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon, papunta sana ang mga biktima sa kanilang fish cage sa Tanob City, Misamis Occidental nang mangyari ang insidente. Ayon sa mga otoridad, nasira umano ang makina ng bangka matapos mabasa ng malakas na alon, dahilan para mawalan ito ng balanse at tumaob. Mabilis namang dinala sa ospital ang siyam na biktima matapos magtamo ng galos at sugat sa insidente. DWIZ Network News. Sa Ilocos Sur naman sa norte, dead on the spot ang isang negosyante matapos itong pagbabarilin habang naguhugas ng pinggan sa kanyang tindahan sa barangay Magsaysay District, Santa. Kinilala lamang ang biktima sa alias na Kadesing, 52 anyos. Ayon sa ulat, nagpanggap umanong customer ang sospek hanggang sa bumunot ito ng baril at pinauna na ng bala ang biktima sa harap ng kanyang anak. Mabilis na tumakas ang sospek subalit agad ding nadakip sa ikinasang hot pursuit operation ng pulisya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa krimen. DWIZ Network News. 15 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon, tanggap tayo ng Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Umakyat na sa 4 ang kaso ng MPAC sa lungsod ng Iloilo. Kumpirmado ito ng City Health Office. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Richard Bertuso. Ikinumpirma ng Iloilo City Health Office o CHO na nasa 4 na ang kumpirmadong kaso ng impact sa lungsod. Sa isinagawang press conference, sinabi ng CHO na nagsagawa na sila ng contact tracing lalo na sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Maliban dito, may 2 pang suspected na kaso ng sakit. Anya, nasa maayos na kondisyon ang 6 na individual at sumasailalim sa medical treatment. Hindi na rin nagbigay ng detalye ang CHO kaugnay sa edad at maging sa mga distrito dito sa lungsod na titirhan ng mga pasyente. Una nang iniulat ng CHO ang kauna-unahang kumpirmadong kaso ng impacts noong Mayo 28. Mula dito sa DWIZ Nas FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Tawag pa tayo ng isang Ronda Probinsya. Lalaki sa Nabua, Camarines Sur, binaril, patay. Motibo sa pamamaril, hindi pa rin tukoy. Alamin natin ang detalye mula kay Janelle Agagad Bonofe ng 95.1 DWIZ News FM South Luzon, Naga.
Wala nang buhay nang matagpuan ang isang lalaki kagabi sa Zone 7, Barangay San Vicente, Ugbon, Nabua, sa lalawigan ng Camarines Sur. Ayon sa paunang ulat, alas 6:15 ng gabi nitong Lunes, June 2, 2025, nang maipagbigay alam sa pulisya ng isang concerned citizen na isang estudyante ang nakakita sa biktima na nakadapa at naliligo sa sarili nitong dugo sa spillway sa nasabi ng barangay. Kinilala lamang ang lalaki sa alias na Melvin, residente ng nabanggit ng lugar. Natagpuan din sa nasabi ng lugar ang isang empty shell ng kalibre 45 baril. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Nambua Municipal Police Station sa nangyaring insidente habang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng mga may kagagawan ng krimen habang patuloy na inaalam ang motibo sa pamamaril. Mula dito sa 95.1 DWIC News FM Naga, Camarines Sur, Junel Agagad Bonafe, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat Junel Agagad Bunafe. Samantala, 10 wanted persons in provincial level nasa kote ng Zambales Police at 4 na loose firearms na kumpiska. Detalye ng balita mula kay Johnny Gole. Johnny. 10 wanted criminal sa provincial level dito sa Zambales ang nagkita dito sa pinaigting na kampanya laban sa mga pusakal na kriminal ng pulisya dito. Napatid dahil dito sa ulat ng pulisya, 2 sa mga ito ay nasalitahan ng most wanted persons. Isa rito ay may pinakasang kasong rape mula sa bayan ng Butulan at ang isa naman ay may kasong anti-child abuse act o paglabag nito sa Republic Act 2016 mula naman sa bayan ng Santa Cruz. Samantala, yung 8 na mga nakakuting wanted criminals ay may nakabinding kasong qualified trespass to dwelling, qualified theft, computer-related forgery, at rape with direct assault. Samantala, 4 na gun owners naman itong mga kusang nagsuko ng kanilang mga expired documents na armas sa pulisya at 4 din ang kanilang nakumpiskang loose firearms. Ang 4 na nahulihan ng illegal na baril ay pasok pa umano sa election gun ban ng Commission on Election at Philippine National Police na magtatapos na ang implementasyon nito sa Hunyo 11 pa. Sila ay kasalukuyan nakatiwala dito sa impila ng pulisya at kasuhan sila ng illegal possession of firearms and ammunition o election gun ban. Mula dito sa lalawigan ng Zambales, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa impila may ito Dulakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, tawag tayo ng Patrol Report. PBBM tiniyak na di titigil ang kanyang administrasyon sa paglalatag ng mga programa na makabubuti sa mga magsasaka. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi hihinto ang kanyang pamahalaan sa pag-iimplementa ng mga programa na magpapabuti sa mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, sa bawat programa na kanilang ginagawa para sa mga Pinoy farmers ay naroroon ang pag-asang mararamdaman ng mga ito ang pagpapahalaga sa kanila ng gobyerno. Paglalarawan pa ng Pangulo sa ating mga magsasaka haligi ang mga ito ng ating bansa at siyang bumubuhay sa sambayan ng Pilipino. Dinagdag pa ng Pangulo na batid at dama ng pamahalaan ng hirap at sakripisyo ng mga magsasaka habang positibo rin ng Pangulo na sa pamamagitan ng pagkakaisa ay matutupad ang pangarap ng pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasang puno ng pag-asa. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong lakas. DWIZ ng babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat Patrol 13 Gilbert Perdes. Sa iba pa mga balita, patay ang isang lalaki at alaga nitong aso matapos aksidenteng makuryente sa Hagunoy, Bulacan. Ayon sa investigasyon, natutulog ang biktima kasama ang kanyang fur baby nang tumaas ang tubig sa kanilang lugar na nasa tabi ng ilog. Dahil sa high tide, pinasok ng tubig ang kanilang bahay at inabot ng tubig ang extension wire kung saan natutulog ang biktima. DWIZ Network News. Sa South Cotabato, dead on the spot ang isang motorcycle rider habang sugatan ang angkas nito matapos bumangga
ang kanilang motorsiklo sa isang pampasaherong jeep sa Polomok. Ayon sa investigasyon, nag-U-turn umano ang jeep matapos magbaba ng mga pasahero. Ngunit, hindi nito napansin ang paparating ng mga biktima. Nahaharap naman ang jeepney driver sa kasong paglabag sa reckless imprudence, resulting in homicide and serious physical injury. DWIZ Network News. Sa Ilocos Sur naman, bala ng baril ang tumapo sa buhay ng isang 52 anyos na lalaki matapos siyang pagbabarilin ng kanyang kapitbahay. Ayon sa investigasyon, bumili umano ang sospek sa tindahan ng biktimang si Desiderio Balialo at bigla na lang itong pinagbabaril na agad nitong ikinasawi. Nahuli naman na sospek sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad at naharap sa kasong pagpatay. Nagpapatuloy naman ang investigasyon at inaalam ang motibo sa pamamaril. DWIZ Network News. Sa Davao del Norte naman, mahigit 89 na dating mga miyembro ng nalansag na unit ng New People's Army ang sumuko sa 10th Infantry Division sa Talaingod sa Davao del Norte. Isinuko rin nila ang iba't ibang kalibre ng baril at pampasabog na ginagamit sa pakikipaglaban sa mga tropa ng militar ng pamahalaan. Bilang suporta sa kanilang pagbabalik sa lipunan, nagkalooban Dole Region 11 ng mahigit 1 million pesos na halaga ng livelihood assistance sa 3 people's organization na kumupkop sa mga rebelde. Nakatanggap rin ang Atamanobo Former Rebels Association ng 300,000 pesos na halaga ng corn sheller, habang ang Salawao Developmental Workers Association at Tatag IP Parent Scholar Association ay nakatanggap ng tig 400,000 pesos na bakery equipment. DWIZ Network News. Tanggap muli tayo ng balita mula sa probinsya. Pinsala na dulot ng sunog sa Alimudian National Comprehensive High School umabot sa mahigit 14 na milyong piso. Ang detalye ng balita mula kay Richard Bertuso. Umabot sa 14 na milyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng sunog sa Alimudian National Comprehensive High School. Bandang alas 3 kahapon ng madaling araw, sinabi ng Alimudian Police na maaaring tumaas pa ang halaga ayon sa ulat ng BEP Alimudian dahil nagpatuloy pa ang investigasyon sa lugar. Sinabi naman ng prinsipal ng paaralan, hindi bababa sa 7 silid-aralan ang natupok ng apoy. Maliban dito, apektado rin ang 4 pang silid na ginagamit bilang stockroom at opisina. Dagdag pa nito, totally damaged din ang kantin at nilamon din ng apoy ang buong stage ng kanilang paaralan. Mula dito sa DWIZ Nas FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Sa Pamplona, Camarines Sur, sugatan matapos mabundol ng motorsiklo. Alamin natin ang detalye mula kay Jonel Agagad Bonafe ng 95.1 DWIZ News FM South Luzon, Naga. Sugatan ang isang senior citizen matapos mabangga ng motorsiklo sa bayan ng Pamplona sa lalawigan ng Camarines Sur. Nagtamo ng mga sugat, galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang lolo matapos mabangga ng isang motorsiklo sa barangay San Gabriel sa bayan ng Pamplona sa lalawigan ng Camarines Sur nitong Lunes hapon, June 2, 2025. Ayon sa paunang impormasyon, habang tumatawid sa kalsada ang biktima na may itinutulak na kariton na naglalaman ng palay ng tuluyan ng mabangga ito ng isang motorista. Parehong nagtamo ng pinsala at sugatan ang biktima at ang motorista na agad itinakbo sa pinakamalapit na pagamutan para sa paunang lunas. Habang isinusulat ang balitang ito, kasalukuyan pang inaalam ang buong detalye ng nangyaring insidente. Ayon naman kay Police Captain Monica San Juan Hepe ng Pamplona Municipal Police Station, patuloy ang kanilang paalala sa mga motorista na magdobli ingat tuwing daraan sa lugar na madalas ang aksidente. Mula dito sa 95.1 DWIC News FM Naga, Camarines Sur, Jonel Agagad Bonafe, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News.
Iba pa ang mga balita sa pagbabalik ng DWIZ Network News. Ang oras 1:27 p.m. Oras, hatid sa inyo ng Game Zone. Detain na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. DWIZ Network News. Nagbabalik po ang DWIZ Network News. Tuloy-tuloy po tayo sa balitaan. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Lalaki, patay sa pamamaril dyan sa may Lipa City, Batangas. Alamin natin ang detalye mula kay Arman Cambe. Death on the spot ay isang 38 anyos na lalaki ng pagbabarilin ng hindi pa nakilalang suspect. Dakong ika-6 kagabi sa Purok 3, Barangay Pangaw, Lipa City, Batangas. Kinilala ng Lipa City Police Station ng biktima si Alias Arnold, isang tricycle driver at residente na nabanggit na barangay. Ayon sa investigasyon, minamaneho ng biktima kanyang tricycle patungong lungsod nang humarang ang suspect at sunod-susog itong pinaputukan. Sinungalan ng bala sa unang biktima na siya itong ikinamatay agad. Iniimbestigan pa ng Lipa City Police Station na naturang insidente. Arman Cambi mula Calabarzon, nagulat pang timpilan ni Todo Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Ako naman tayo sa Norte, wanted sa kasong panggagahasa. Arestado sa Nueva Ecija, sospek abay tubong Cagayan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Otoridad ang isang individual na wanted sa kasong panggagahasa sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Kinilala ang wanted person na si Aka Tantan, 40 years old, at tubong Calayan, Cagayan. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng isang alias warrant of arrest na inisyo noong December 26, 2024 na walang inukwentang piyansa. Ang operasyon ay pinangunahan ng Calayan Police Station sa pamumuno ni Police Captain Jesse Alonso, Hepe, katuwang ang Rizal Police Station ng Nueva Ecija. Ginala ang narestong suspect sa Rizal Police Station sa Nueva Ecija para sa kukulang dokumentasyon bago tuluyang i-turn over sa korte na naglabas ng warrant. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para simpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, sako-sakong shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.5 billion pesos na nakuha sa West Philippine Sea, isinuko ng mga mangingisda. Detalye ng balita mula kay June Bringula. Sako-sakong na naglalaman ng hininalang shabu na nagkakahalaga nga ng mahigit na 1.5 bilyong piso ang isinuko ng mga mangingisda sa Bataan authorities. Ayon na ito mismo kay Colonel Marte Salvadora, Bataan PNP OIC Provincial Director. Ayon kay Colonel Salvadora, natagpuan at nakuha ng mga mangingisda ang hininalang shabu habang naglalayag sila malapit sa West Bajo de Basenloc sa Zambales. Ayon sa boat captain, namataan nila ang mga kontrabando na palutang-lutang sa naturang karagatan habang sila ay naglalayag. Agad nila ito ang pinuntahan at kinuha sa pag-aakalang mga food packs ang laman ng 10 sako, ngunit nang kanilang buksan, ang mga ito ay droga pala. Dinala ng mga mangingisda ang mga kontrabando sa Barangay Sisiman sa bayan ng Maribeles at ipinagbigay-alam sa substation ng Philippine Coast Guard ang pagkakakuha nila sa naturang shabu. Agad na kumilos ang PSG kasama ang Maribeles Police sa direktang supervision nito si Colonel Salvadora at ibang ahensya ng pamahalaan. Ang 10 sako ng shabu na tumitimbang na 222 kilograms at nagkakahalaga ng may 1.5 billion 509 million pesos. Nasa custody na o nasa pag-iingat na ng Bataan authorities ang mga kontrabando. Lubos naman ang pasasalamat ng Bataan PNP sa ginawang kabayhan ito ng mga mangingisda. June Bringula para sa Impila Bato Deluxe, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, LGU Naga may karagdagang heavy equipment para sa mabilis na paghakot ng basura. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Upang mas mapabilis ang paghakot ng basura sa buong lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Solid Waste Management Office ay binigyan sila
ng 2 bagong skid steer loader at isang 4x4 backhoe loader na merong multi-purpose loader bucket. Binili ito ng pamalang lungsod ng Naga na nagkakalaga mahigit 10 milyong piso na magagamit bilang karagdagan sa mga heavy equipment ngayon ng naturang opisina. Ayon kay Naga City Mayor Nelson Legacion, ito umano ang kasagutan upang mapabilis ang paghakot ng basura sa Central Commercial District ng lungsod at sa mga barangay. Labis naman ang pasasalamat ng Solid Waste Management Office dahil mas mapabilis na umano ang kanilang paghakot ng basura sa lungsod. Maliban pa ito at magagamit nila sa panahon ng kalamidad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat Kuyang Melvin Machado. Samantala sa iba pa mga balita, kasabay ng pagpasok ng buwan ng Hunyo, ipinatupad ng lungsod ng Tayabas sa lalawigan ng Quezon ang no plastic policy o pagbabawal sa paggamit ng plastic bilang bahagi ng kampanya para sa pangangalaga ng kalikasan. Sa paglulunsad ng programa, ipinamahagi rin ang mga eco bag o reusable bags sa mga residente upang hikayatin ang paggamit ng mga alternatibo sa plastic. Ang nasabing inisyatiba ay naglalayong mabawasan ang basura, itaguyod ang disiplina sa tamang pagtatapon at hikayatin ang mga residente na makibahagi sa advokasiyang malinis at luntiang kapaligiran. Kaugnay nito, sinabi ng lokal na pamahalaan ng Tayabas na hindi lamang mga mamimili at negosyante ang makikinabang dito kundi maging kalikasan at ang mga susunod pang henerasyon. DWIZ Network News. Hindi epektibong proteksyon laban sa Mpox ang face mask dahil hindi ito airborne ayon po yan sa Department of Health. Paliwanag ang tagapagsalita ng DOH na si Albert Domingo. Mas mainam na umiwas sa physical contact tulad ng paghalik at pagyakap upang makaiwas sa sakit. DWIZ Network News. May tanong ako dito, wala kahapon. May kasunod pa. Anong nararamdaman mo ba kahapon? Ang akin ay dulot lang naman ng pabago-bagong panahon. Paano mo nasabi? Ha? Anong confirm? Oo. Balita ko may lagnat ka. Oo. Tapos? Isa yun sa St. Thomas pero yun lang. Wala naman ako rashes. Wala ba ako sinasabi? Hindi naman ako nangangati. Oo. Bakit Makati ba yung Mpox? Ha? Makati? Ang sao kasi para siyang bulutong tubig. Kung makikita nyo sa mga litrato kumakalat sa social media. So ilang signs nakuha mo out of isa lang, lagnat lang eh. May sipon ba dyan at magaspang nalalamunan? Kinakabahan ako sa'yo eh. Wala, oo. Pero yung mga ibang establishmento binabalik na nila yung mandatory na pagsusot ng face mask. Pero ayon sa DOH, hindi naman daw effective. Kaya ang Mpox po isang viral illness na maaaring magdulot nga ng rashes. Yan. Lagnat, pananakit ng kalamnan. Okay. Meron ka ba yan? Hindi naman. Sure ka? Hindi naman. At ang mababang enerhiya, ikaw ata talagang partner. Energetic ako, nag-exercise ako kanina. Ayun yan sa World Health Organization. Ayun, pananakit ng kalamnan. Buti na lang yung tummy ko is good. I have a good tummy. Commercial ba? Oo. Yung mga actually yung mga nakakaramdam ng yung hindi na maganda yung pakiramdam. Better stay at home. Oo naman. Diba? Kasi yung magdikit-dikit tayo sa iba, makahawa pa tayo. Oo nga. Paano naman kung may baby or may comorbid na kasama sa bahay? Kawawa. Ang taong mahawaan po ninyo ay kawawa naman. Kaya dapat magsuot na lang siguro ng face mask kung sakaling... At distansya, amigo. Distancing. Sabi nga ni Senyor. Distansya, amigo, distansya. Yan. Andale. Stay there. Andale. Distansya, amigo. Ayan. Stay there. Yan. At sa iba pang mga balita, At iwas-iwas muna sa kissing. Oo nga. At hugging, ha? Alungkot. Kaya kay Anton, iwas-iwasan mo muna ang kissing, ha? Sino bang nililingkiss ni Anton? Si Articona. Si Articona. Si Articona. Articona, alam mo na, medyo pairalin ang kaartihan. Huwag magpahalik. Yan. Huwag pumayag. Huwag magpahalik, hindi ka santo. Visit. Ito. Sa iba pa mga balita, Bumaba ang bilang ng kaso ng rabies sa bansa ngayong taon kumpara noong
2024. Batay sa datos ng Department of Health, mula noong Enero 1 hanggang Mayo 17, bumaba sa 124 ang naitalang kaso ng rabies sa bansa o 32% na mas mababa kumpara sa 183 kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Naitala ang pinakamaraming kaso ng rabies sa Central Luzon na may 21 kaso, na sinundan ng Region 9 na may 15 kaso at Calabarzon na may 12 kaso. Binigyan din ni DOH spokesman at Assistant Secretary Albert Domingo na kahit bumaba ang bilang ng kaso ng rabies ay nakababahala pa rin dahil mataas ang tsansang bawian ng buhay ang sinumang makagat ng hayop na may rabies at makaranas ng sintomas ng nasabing virus. Dahil dito, hinimok ng DOH official ang mga pet owner na pabakunahan ng kontra-rabies ang mga alagang hayop. DWIZ Network News. Oo, nakakapangamba no na may mga namamatay dahil sa rabies. Ha? Pero tandahan nyo, may bakuna ho laban sa rabies. Ha? Wag ho nating kinokompleto yan. Wag ho nating ikatamaran, ano? Hindi pong wag tayong tamarin. Dahil hindi ho nauuwi ho sa kamatayan ang pagkakaroon ng rabies. Iba yun Tapa yata yan siya. Yung iba umaabot ng 1 taon na bago tumatalab yung rabies. I think depende rin sa lalim na kagat o iba pagkalmot, parang medyo mga taon yan bago lumabas yung senyales. At siguraduhin ho sa mga magpapaturok, kumpletuhin ho, tapusin ho yung session. Tama. Kasi hindi ho tatalab kung isa lang. At wag ho kayo mag-self-medicate gaya ho ng may kambing tayo naririnig. May rabies bang kambing? Parang masarap mga putahe yan na tumutunog dyan yung iba ginagawa kasing nagsa-self-medicate, bawang, ay nako, wag na po kayo magpakampante. Ginagawang adobo ang sugat. Wag ho natin magpakonsulta po agad kayo sa mga pet center, sa mga marami namang bite center. Ayan. So yun, para panatag po tayo. Samantala sa ibang balita naman, nangakong paiigtingin ni bagong PNP Chief General Nicolas Torre III ang kampanya laban sa ilegal na pagsusugal sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sa turnover ceremony sa Camp Crame, binigyang diin ni Torre na walang sasantuhin at tuloy-tuloy ang operasyon ng mga sangkot dito. Samantala, iginit din niya ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga lehitimong sugal na pinamamahalaan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o yung PCSO po at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. DWIZ Network News. Samantala, ipinahayag ng Commission on Human Rights ang kanilang pagkabahala sa direktiba ni bagong PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III na paramihan ng huli sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ayon kay CHR Commissioner Beda Epres, ang mga pag-aresto ay dapat dumaan sa tamang proseso at hindi nakabase sa dami ng nahuli. Git niya, hindi dapat gawing sukatan ang bilang, kundi ang legalidad at due process ng mga operasyon. Matatanda ang sinabi ni Torre na gagamitin niyang batayan sa performance ng mga pulis ang dami ng naarestong sangkot sa illegal na droga. DWIZ Network News. Para naman sa mga lugar na sineserbisyohan ng Meralco, binabantayan ng Meralco ang nakaambang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng ilang bahagi ng transmission charge nito. Ipinaliwanag ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga na inaasahan ng kumpanya na tataas ang transmission charge dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa reserve market. Gayunpaman, hindi pa nila natatanggap ang final figure para sa generation charge na may pinakamalaking bahagi sa kabuuang singil. Inaasahan niyang magkakaroon ng mas klarong impormasyon tungkol sa halaga ng pagtaas sa singil ng kuryente sa katapusan ng linggo. Magugunitang noong Mayo ay bumaba po ang kabuuang rate ng halos piso kada kilowatt hour dahil sa pagbaba ng presyo sa spot market. DWIZ Network News. Magbabalik po ang DWIZ Network News. Ang oras
1:45 p.m. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus Network News. At nakuha na po natin ang ating segment na Fact or Fake. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpapautang gamit ang isang financing corporation. Alamin nga natin yan kung totoo o peke sa Fact or Fake. Nito lamang ay merong kumalat na balita kaugnay sa isang financing corporation na kung saan ay humihingi ito ng bayad at mga personal na impormasyon sa mga tao dahil kinakailangan umano ito para apurbahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-release sa kanilang mga loan. Mukha umano itong totoo dahil ginagamit ng korporasyon ang pangalan at logo ng BSP, gayon din ang pangalan ng mga empleyado nito. Nagpapautang nga ba talaga ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang financing corporation? Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or Fake. Sa aming pagsisiyasat, aming nabatid na ang balitang ito ay isang fake. Sa katunayan, mariing itinanggi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala silang anumang koneksyon o anumang transaksyon sa Una Financing Corporation, ang kumpanyang nagpapanggap na affiliated sa BSP. Binigyang diin ng BSP na hindi ito kasama sa kanilang tungkulin at hindi kailanman manghihingi ang kanilang mga tauhan ng salapi o anumang impormasyon na maaaring makakompromiso sa mga financial account. Giit pa ng BSP na posibleng isa itong loan scam, kung kaya ibinabala nila sa publiko na maging mapanuri at i-verify muna ang mga impormasyon na kanilang matatanggap mula sa mga individual o anumang organisasyon na nagsasabing konektado sila sa BSP. Gayunman, ipinaalala rin ng BSP na huwag basta-basta makipagtransaksyon o magpadala ng pera sa mga hindi beripikadong account, lalo na kung kahina-hinala ang ginagawa nilang aktibidad. Para sa Fact or Fake, ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or Fake. DWIZ Network News. Ito yung tanong ng marami. Kagaya Yes. ni Nino? Wala. Ano yan? Ayan, empleyadong pinag-duty sa rest day pero walang overtime pay. Uy, tagapagmana. Ano pala yun? Employee of the month ka pala. Uy, patayuan ng revolto, ere. Ay, hindi bawal po yan. Bawal po yan. Alamin natin ang kaparusahan sa employer na hindi magbibigay ng overtime pay kapag nagpatrabaho ng rest day sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinag-duty sa rest day pero walang overtime pay? Nako, bawal ito. Sa isang kumpanya, may mga panahon na kahit rest day mo, no choice ka kung hindi mag-duty, lalo na kung kulang kayo sa tao. Pero paano kung pinapasok ka na nga ng biglaan, tapos thank you lang pala o hindi ka babayaran? Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Alinsunod sa Labor Code of the Philippines, responsibilidad ng isang employer na bayaran ang overtime work ng isang empleyado, lalo na kung labas ito sa kanyang regular work schedule. Ayon sa batas, para sa additional work days at kung walang holiday, ang isang empleyado ay nararapat bayaran ng kanyang regular rate. Bukod pa ang karagdagang 25% kung nagtrabaho sa kanyang rest day. Kung bigla namang pinag-duty sa holiday, ang bayad ay magdedepende kung ito'y regular holiday o special non-working holiday. Ang sinumang empleyado na may ganitong employer ay maaring direktang magsampa ng reklamo sa Department of Labor and Employment. Kaya sa mga employer, hinay-hinay sa pagbibigay ng trabaho kung wala namang pampasweldo. Igalang ang karapatan ng bawat empleyado para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. DWIZ Network News. At para naman sa ating showbiz, Lindsay Custodio muling nagsampa ng kasong vowsy laban sa dating mister na si Frederick Kale. Tama ba pronunciation ko? Kay Frederick. Alamin nga. Tanong mo na lang kay Anton. Alamin nga natin ng showbiz report mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, muling nagsampa ang singer na si Lindsay Custodio ng kasong violence against women and children o VAUSI laban sa kanyang dating mister na si Frederick Calle. Isinampa ni Lindsay ang kaso sa Quezon City Department of Justice sa sala ni Deputy Prosecutor Alexis Bartolome kung saan sinamahan siya ng kanyang abogadong si Attorney Hayes Making. Isinama rin ng singer ang kanyang mga testigo na kinabibilangan ng kanyang inang si Teresita Custodio, ang kanyang anak sa unang mister na si Charisse Marian Platon at ang kanyang best friend na si Bianca Lapos. Una nang nagsampa ng kaparehong kaso si Lindsay na may kasamang perjury sa Muntinlupa City noong 2024, ngunit dinismiss ito ng korte dahil wala umano sa jurisdiction dahil nangyari ang insidente sa Quezon City kung saan sila nakatira. Dahil dito kung kaya't nangako si Lindsay na muli siya magsasampa ng kaso, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga anak at ina na tahimik na tiniis umano ang lahat. Sinabi naman ni Bianca na sumama siya bilang witness dahil sa kanya ikinikwento lahat ni Lindsay ang mga nangyayari sa buhay nito na naging dahilan ang hindi nito pagkatulog sa gabi at depression. At iyan ang Balitang Showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Ayan na, mayroon palang mga na-confirm na Kasama dyan si DOTR Secretary Vince Dizon. Wow, congratulations. Na. Pati na rin sino pa ito? Hindi tinanggap ang kanyang courtesy resignation ni Pangulo? Pati ano yung parang based dun sa hearing sa mga sa CA, sa Commission on Appointments. According to DOTR Secretary, hindi ho tinanggap ang kanyang courtesy resignation. Bakit mo naman tatanggapin kung maganda naman yung performance? Oo, syempre. Diba, mahilig tayo sa performance talaga. Yes. We love performance. Alright. At ganun din si DICT Secretary Henry Ruel Aguda. Sabi niya hindi ho tinanggap ni PBBM ang kanyang courtesy resignation. Mukhang hindi na nakapag-announce ng dire-diretso itong mula sa Malacanang kasi yung mga nakaraang araw nag-aanunsyo itong si ES. Lucas Bersamin, si Attorney Claire, si Yuse Claire. Mga nag-a-announce ng mga nakaraang linggo ng mga hindi tinanggap na courtesy resignation. Kung sino-sino ipinalit. Oo. Tsaka yung revamp, yung palit pwesto. Ngayon mukhang binubulong na lang. Gano'n na lang. Nai-issue kasi siguro Nabulong na lang sa kanila. Biglaan na lang, Ayun. Sila na nga nagko-confirm sa sarili nila. Para di na ma-issue. Nababash kasi kahit anong sabihin, Hindi naman. Siguro, pero maganda nga sana galing sa Malacanang, Pero hindi, ayan. Since I think para daan-daan ang pending ng Commission on Appointments. Kaya kailangan na nilang paspasan bago magsimula ang 20th Congress. Lapit na. Abangan. At malapit na rin ang Independence Day. Oo, malapit na nga Independence Day. Partner, dahil nga buwan ng Hunyo ngayon, ay formal lang inihayag ng National Historical Commission of the Philippines ang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng ika-127 araw ng kalayaan sa Hunyo 12. Ayon kay NHCP Officer Eufemio Agbayani III, kabilang sa mga programa ang Musikalayaan Concert sa Luneta, parada ng pag-anyaya sa pangunguna ng mga bumbero, Klinikalayaan Medical Services mula Hunyo 10 at presentasyon ng Armed Forces of the Philippines at iba pang uniformed personnel. Gaganapin din ang sabayang flag raising ceremony sa June 12. Susundan ng parada at isa pang concert sa gabi sa Luneta. Kaugnay nito, hinikayat ng NHCP ang publiko na makiisa bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa kalayaan.
DWIZ Network News. At yan po ay regular holiday, double pay. Ba, sakto-sakto ba sa NBI mo, partner? Ayan, yung mga primer, yung mga paunang announcement sa mga magiging activities para po sa June 12 na Independence Day. Next week po yan. Bago po pala mag-Independence Day, meron mo ng June 6. Ito yung Feast of Sacrifice. Ayun, nga. Isa ding holiday, regular holiday. Yun. At, kaya wala rin coding. Yun, cancel ang coding. Yun. At bago tayo magtapos, partner, pasalamatan ko lang ang mga nag-like, share, comment sa ating Facebook Live. Ka daw. Hello kay Angelo Redaha. Tinawanan lang ako. Ayan, nandyan din si Claire Bainyo. Hi, yun, ang aking Claire. misis. Hi, Claire. I'm feeling better. Nito eh. Ha? Malikata eh. Bawal, baka mahawa. Bawal ha. Hi, I love you. At nandiyan si... naman, may kasalanan ka. Wala. Anong kasalanan mo? Wala lang. Bakit pag nag-I love you mo, may kasalanan? Lalo on air. Aray ko. May kasalanan ka, kaya hindi ka rin nakapasok kahapon. Ay, hello, Elizabeth Castillo. Hi. On air. Ay, naku kay talaga. Rizalyn Cabigan, Leonido Richard at kay coaches Truwit. Yun. Thank you din kay Concepcion Andrade, kay Leon Lasala, kay Nenita Teodoro, Luz Viminda Indap, kay Marcho Gamboan, kay Swing Cortez, at kay Evita Rodriguez. Thank you! Ayun. At maraming salamat sa ating mga nakagapay dyan sa himpilang may todong lakas, DWIC 882. Lakas talaga. Ayun na, nagre-ring na. Alam nyo na. At iyan na po ang mga balita na kalap namin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nga po ng nabanggit ni Angelo Bainyo at kay Mrs. Claire, napatawad mo na ata ito. Aray ko. Ito. Kami po ang inyong mga nakasama. Siya po si Angelo Bainyo. At siya naman po si Maine Barreto. Para sa mas malawak na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama, ito po ang DWIZ Network News. Sabangan niyo po ang susunod na programang negosyo kasama ang Boss Amo Manager. Yun. Salang Solo Flight. Lito Gagni. Negosyo now na.